Tupad program para sa mga manggagawa na apektado ng Bagyong Christine at holiday pay rules para sa undas. Ating tatalakayin kasama si Department of Labor and Employment Undersecretary Benjo Benavides. Yusek, magandang tanghali po sa inyo. Hi, magandang tanghali, Miss Nina at kay Asik Weng. Magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali po. Sa inyong datos, Yusek, ilang manggagawang Pilipino po ang lubhang naapektuhan nitong Bagyong Christine at ano-ano po yung mga programang ipinapatupad ng DOLE sa ngayon para makapagbigay po ng tulong sa mga apektadong pamilya? Well, doon po sa aming tala, sa pakikipag-ugnayan po namin sa aming mga regions, merong more than 251,000 po yung lubhang naapektuhan po ng nakaraang Bagyong Christine doon po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, particularly po sa rehiyon po ng Bicol at dito po sa Region 4A. Kagaya po sa mga probinsya po ng Batangas, Quezon, Laguna at mga probinsya po ng Albay, Camsur at Camarines Norte. So yun po yung doon po nakatutok yung aming isang programa, yung Tupad. Ito po ay isang Cash for Work program, emergency employment, na ibinibigay po natin doon sa mga displaced workers. Pero bago po yun, gusto ko lang pong bigyang diin na para naman po sa mga manggagawa, sa mga kumpanya at mga opisina, bago pa man o habang nananalasa po yung bagyo o pagkatapos ng bagyo, ay sinigurado po natin na sila po ay ligtas at malayo po sa anumang disgrasya. Yun po ay sa pakikipag-ugnayan na rin natin sa mga kumpanya at sa kanilang mga safety officers. Napaka-importante po na siguraduhin din po natin na ligtas yung mga pumapasok sa trabaho. Yusek, dito naman po sa Tupad program ng DOLE, ilang manggagawa po ang beneficiaries nito sa ngayon mula sa nagdaang bagyo? May detalye na po ba kung anong mga trabaho ang inaalok ng DOLE para sa kanila? Sa Region 5 po, kami po ay nakapag-target na ng halos o more than 83,000 na mga benepisyaryo. Ito po ay kalat dun po sa 6 na probinsya, pero karamihan po nito ay nasa probinsya po ng Camsur. Kasi po ito po yung isa sa mga mukhang lubhang na talagang lubhang na naapektuhan po ng pagbaha. Medyo familiar po ako sa lugar na yan kasi taga dyan po ako. Hanggang ngayon po marami pa pong bahang lugar dyan, mga barangay at munisipyo. Yung bayan po ng Bato, Nabua, Baaw, Bula, yung Pili, yung Kanamaan, Milaor, yung San Fernando. Medyo baha pa po yan, mga 2 o hanggang 3 linggo pa po ang baha po dyan. At dahil po doon po namin finokus yung aming resources para po matulungan yung ating mga kababayan na na-displace po o nawalan po ng hanap buhay. Okay, so sino-sino po ba yung mga qualified para po dito sa Tupad program ninyo at saan po ba maaaring makipag-ugnayan ang ating mga kababayan tungkol po dito sa programang ito? Well, napakasimple po ng qualification. Una, na-displace ka. Whether na-displace siya dahil binaha o nasira po yung tinitirhan o nawalan po ng negosyo. So doon po sa mga kababayan po nating nawalan ng hanap buhay o trabaho, maaari po silang makipag-ugnayan sa aming mga tanggapan o kaya po sa pinakamalapit pong Public Employment Services Office. Lahat po ng munisipyo at probinsya ay meron pong ganong opisina. Pumunta po sila at kung meron naman po silang panahon, maaari po silang bumisita sa aming mga tanggapan. So Yusek, ano naman po yung iba pang assistance ng DOLE bukod po sa Tupad program, lalo na sa mga sinabi nyo nga po na displaced ng mga trabahador? Kung makikipag-ugnayan sila sa LGU, ano po kaya yung magiging estado ng kanilang employment? Ito po ay emergency employment, karaniwang 10 araw na pagtatrabaho at may katumbas pong of course sahod. Pero gusto ko pong susugan yung sinabi po ng Secretary General kanina ng Red Cross, si Ginang Gwendolyn, na kami po ay nakatutok din po doon sa recovery and rehabilitation. At dahil po doon, tumutulong din po kami sa mga grupo o mga pamilya kung saan pwede po kami makapagbigay ng kaunting kapital para makapagsimula po sila ng livelihood project.
Ayan. Magkano po yung kapital na binibigay po ninyo para makapagsimula po sila ng small business, for example? Well, sa mga individual po, ito po ay sa halagang hindi po lalagpas sa 50,000. Pero kung sila po ay may mga grupo ng mga individual o asosasyon, kami po ay nagbibigay ng grant na sa halagang 3 million pesos. Yun po, tinutulungan po namin sila kung ano ang negosyo na dapat at kung saan po nila itatayo yung kanilang negosyo. Gusto po namin na kahit po nasira po yung pangkabuhayan po nila ay maibalik sila at makarecover po sila at maibalik yung kanilang pamumuhay bago pa po sila bisitahin ng baha dahil po ng bagyong Christine. Sige. Yusek, doon po sa mga pondo na to, for example, 50,000 sa individual and up to 3 million no, sa mga grupo, ito po ba ay parang ayuda na hindi na kailangang bayaran? I mean, unconditional po ba to? Apo, tama po yun. Hindi po ito utang, ito po ay grant. Pero kahit po ito ay grant, binabantayan po namin yung negosyong pinag-ukulan nitong perang ito sapagkat ito po ay pera ng bayan. Gusto po namin na mas magamit sa mas makabuluhang negosyo. Okay. Kaya minomonitor po namin yan from the time they start the business hanggang pinapalago po nila hanggat maitayo na po nila yung kanilang negosyo. So pwedeng start-up po, yung kumbaga nagsimula siya sa wala and balak niya magtayo ng bagong business, pwede po yon. Or pwede niya rin bang ituloy yung kunyari nawala lahat, nabaha or na-wipe out? Apo, pwede po yun. Nagbibigay po kami ng capital for formation, makapagsimula ng negosyo o restoration ng negosyo. So in either case, ganun po yung halaga na available sa kada individual o kaya grupo. Pero ulitin ko po, ito po ay grant, hindi po ito utang. Baka mahirap pong mag-apply dyan, Yusek, kasi sabi nyo nga, ano, biglang madaming mag-apply. kailangan, oo. I'm sure medyo strict kayo dyan. Baka naman ang hirap, di pahirapan, wag na lang. Di ba yung iba, hindi na lang mag-apply. Madali lang po ang requisitos. Ang katunayan pong kailangan nilang isubmit ay apektado po sila ng bagyo o na-displace po sila. And the rest of the requirement will be complied with sa tulong na rin po ng aming mga focal person o ng aming mga staff. Meron lang pong kailangan gawing project proposal pero may template naman po tayo niyan. Project proposal sa, let's say, magtatayo po sila ng karinderya o magtatayo po sila ng bigasan o magtatayo po sila ng bakery. Meron na po tayong mga template na project proposal na ganyan. Tatanungin lang po natin yung iba pang detalye sa ating mga intended beneficiaries. So Yusek, sa ibang usapin naman po, maaari niyo po bang ipaliwanag yung patakaran naman sa holiday pay ngayong undas dahil pumatak din po ang November 2 sa araw ng Sabado? Opo. Ngayon po, ang rule po natin sa holidays o special holidays ay kapag ang isang manggagawa ay pumasok sa special non-working holiday, pumasok, siya po ay may karagdagang 30% doon po sa kanyang basic wage. Subalit kung hindi po siya pumasok o lumiban, wala po siyang matatanggap na sahod. Ito po ay nakabase doon sa pulisiya na no work, no pay. Pero kahit hindi po siya pumasok, ay hindi po dapat siya disiplinahin o hindi po dapat yun na maging dahilan para po siya ay masuspende o kaya matanggal po sa trabaho. Alright. Mensahe nyo na lang po sa ating mga manggagawang Pilipino po na apektado po ngayon ng bagyong Christine. Well, ang aming pong mensahe ay yung patuloy na aming paalala sa mga manggagawa na patuloy pong mag-ingat at sa mga employer na siguraduhin po na ligtas ang ating mga pagawaan at kumpanya. Yun lamang po, maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Labor and Employment Undersecretary Benjo Benavides.